Tuloy-tuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan kung paano mapapanatiling matatag ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Narito ang report. Tiniyak ng Malacanang na mahigpit na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry upang matiyak ang tamang pagpapatupad ng planong price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na well-milled rice. Natalakay din ito sa ikalawang pagpupulong ng Uplift Committee. Sa ngayon po ay naipasa na nga po itong rekomendasyon at nakikipag-coordinate po ang Pangulo at ang administrasyon sa DA at sa DTI para po maipatupad ng tama ang masasabing price cap sa nasabing bigas. Ayon kay Castro, kasalukuyang pinagtutulungan ng Pangulo, DA at DTI ang mga hakbang upang maipatupad ng maayos ang panukalang limitasyon sa presyo ng bigas. Nauna nang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang plano na maglabas ng executive order para ipatupad ang price cap bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang matatag na presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinag-aaralan pa ng administrasyon kung magbibigay rin ng subsidy o diskwento sa iba pang uri ng bigas, lalo na ang lokal na produksyon. Tinawag naman ng palasyo na magandang panukala ang agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o Ahon Bill. Ngunit binigyang diin na kailangan pa itong pag-aralan ng mabuti, lalo na sa usapin ng pondo. Maganda po yan, pero nangangailangan po rin yan ng supplemental budget. So, tignan po natin. Hindi po ito pangit na bill. Maganda po siya. Pero syempre, kinakailangan pong pag-aralan po yan kung saan din kukunin yung budget kasi bago po ito. Hindi po siya kasama sa 2026 GAA. Layunin ng Ahon Bill na magbigay ng 3,000 pesos na buwanang ayuda sa mga middle income earners at pautang na walang interes na hanggang 250,000 pesos para sa MSMEs. Sinabi naman ng Malacanang na layon lamang ng Safer Cities program ng DALG na itaguyod ang kaligtasan ng publiko, maging ang disiplina sa mga kabataan. Tiniyak din na ang mga hakbang na ito ay ipatutupad ng may paggalang sa karapatang pantao. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protected ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa protection ng bawat Pilipino. Kabilang sa Safer Cities Initiative ang pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad simula alas 10 ng gabi, paghihigpit sa pag-iinom ng alak sa pampublikong lugar at pagbabawal sa videoke sa 10 oras ng gabi. Pinalagan din ng palasyo ang sinabing good luck ni VP Sara hinggil sa lagay ng kalusugan ng Pangulo, kasabay ang pagbibigay diin na nasa maayos na kalusugan ang presidente. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sinumang may sakit, lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is devil's playground. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.